Sa mundong tinuturuan tayong maging strong, independent, at self-made. Bakit parang mas maraming tao ang empty, lost, at broken? Stoicism says, master yourself. But the Bible asks a deeper question. Who is the master of your life? Today, pag-uusapan po natin kung bakit kailangan natin ang Diyos at paano tayo maililigtas. At ano ang mangyayari kung patuloy nating pipiliing mabuhay nang wala siya. Kung may kakilala kang pagod na sa buhay, i-share mo ito. This message might save a soul. Bakit kailangan natin ang Diyos? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans 3:23. Hindi sinasabi ng Bible na masama ka lang. Sinasabi nito na lahat tayo ay kulang. Stoicism teaches that humans are imperfect but trainable. The Bible reveals the truth. We are broken and need redemption. Hindi mo kailangan ang Diyos dahil mahina ka. Kailangan mo ang Diyos dahil tao ka. Seneca said, "No man is good by chance." The Bible agrees. Goodness is not automatic. It must come from God, not ego. Paano tayo maililigtas? Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Ephesians 2:8-9. Stoicism says, save yourself through discipline. The Bible says, you cannot save yourself. Salvation is a gift. Hindi sapat ang pagiging mabait lang, pagiging matalino, at pagiging disiplinado. Because discipline can control behavior, but only God can cleanse the heart. Epictetus taught self-control, but Jesus taught self-surrender. Ano ang dapat nating gawin? Una, manampalataya sa Diyos. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at ikaw ay maliligtas. Acts 16:31. Faith is not weakness. Faith is choosing truth over pride. At number 2, magsisi at magbago ng buhay. Magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos. Acts 3:19. Stoicism calls this self-correction. The Bible calls this repentance. Hindi lang sorry. Ito ay pagtalikod sa maling buhay. At number 3, sumunod sa salita ng Diyos. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. John 14:15. Stoics follow reasons. Believers follow God's word. Because obedience is the highest form of wisdom. Marcus Aurelius said, waste no more time arguing what a good man should be. Be one. The Bible agrees. Live the truth. Don't just admire it. Ano ang mangyayari kung hindi tayo sumunod? May daan na tila matuwid sa paningin ng tao. Ngunit, ang dulo nito ay kamatayan. Proverbs 14:12. Real talk. Success without God is emptiness. Freedom without God is slavery to sin. At wisdom without God is pride. Stoicism warns of inner chaos. The Bible warns of eternal separation from God. Hindi aksidente na narinig mo ito ngayon. Maybe this is your reminder. Maybe this is your warning. Or maybe this is your second chance. Kung natamaan ang message na ito, i-share mo, i-save mo, i-comment mo ang I choose God. Because Stoicism can teach you how to endure life. But only God can save your soul.